ating Panginoon sa hapong ito. Awitin natin ang sabing Speak My Lord sa page 92. Awitin natin ang buong puso at damhin natin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. You go and work for me today. You will bring to me the lost and dying. You will point them to the narrow way. Speak, my Lord. Speak, my Lord. My Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee.
natin gawin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awit. Awitin natin ang sabi, I surrender all. Surrender natin, page 25. Surrender natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon, sa ating ito. Hallelujah. Alam natin na ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan upang maging dapat tayo sa akong ito na humarap sa ating Panginoon. I-commit natin ang ating mga sarili sa ating Diyos sa akong ito. Hallelujah. Surrender all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily.
Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa kabutihan mo, Panginoon. Pinapupurihan ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng amin sa hapon ito. Hallelujah. Yes, Lord. Awitin natin nagsasabi, Standing Somewhere, page 99. Awitin natin ang buong puso sa Panginoon. Hallelujah. Damhin natin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. In the shadows you find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere, hallelujah. Standing somewhere.
panalangin sa ating Panginoon sa hapong ito. Iyo po natin ang ating mga ulo bilang paggalang sa ating Panginoon. Hallelujah. O Amang Banal, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Lord, muli kaming nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong kabutihan sa araw na ito, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, ang iyong mga anak narito sa hapong ito, O Diyos, para ganapin, Panginoon, ang iyong pinag-utos na komunyon, Panginoon. Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, gawin mong karapat-dapat sa hapong ito, O Diyos. Patawarin mo, O Diyos, ang aming mga pagkakasala, mga pagkamali, Panginoon, mga pagsalansang namin, O Diyos, sa iyong mga salita. Lord, narito ang iyong mga anak, Panginoon, nagsusumamo sa iyong harapan, O Diyos. Kinikilala namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa hapong ito. Lord, patawarin mo ang bawat isa, O Diyos. Lord, sa hapong ito, Panginoon, ang magpapartake ng komunyon na ito, O Diyos. Gawin mong pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Hindi maging sumpa, kundi maging pagpapala sa bawat isa, O Diyos. Lord, alam namin na hindi karapat-dapat kami na gumanap nito. Subalit, O Diyos, mayaman ka sa awa at habag, Panginoon. Iyong pinag-utos ito sa amin ay aming ganapin. Wala kaming maitutumba sa iyo, Panginoon, kundi ang pasasalamat at ibalik sa iyo ang kapurihan, Panginoon, sa hapon ito. Lord, alalahanin mo ang bawat isa, Panginoon. Sa hapong ito, O Diyos, mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin kapiling sa anumang kadahilanan, Panginoon. Lord, alalahanin mo sila, O Diyos. Kung paano mo pinagpala kaninang umaga ang gawain ito, O Diyos, sa hapong ito. Lord, patuloy mong pagpalain, Panginoon. Basbasan mo, O Diyos, ang aming mga gagamitin sa hapong ito. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay nagalakan sa bawat isa. Lord, muli, Panginoon, ang gagamitin mo sa hapong ito, O Diyos, na yung gagamitin ng yung maghahayag muli ng yung salita. Lord, muli, dinudulog namin, Panginoon, sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang maglangis muli sa kanyang mga labi upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay muli naming matanggap ng may pagpapala na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanya ng kalakasan sa hapong ito upang ang iyong pangalan, Panginoon, ay muling maitaas. Lord, muli sa hapong ito, Diyos, narito ang iyong mga anak. Alalahanin mo, Diyos, ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay muli ng kapahayagan sa bawat isa. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang muli ang gawain ito. Simula sa aming umpisa, Panginoon, hanggang sa pagtatapos namin, nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang manahan sa aming kalagitnaan. Itong munting kongregasyon na ito, Panginoon, Lord, pakalakasin mo, O Diyos, ang bawat isa. Lord, sa hapong ito, Panginoon, tinitiwala namin, Panginoon, ito sa iyong dakilang pangalan. Ito ang aming samo at dalangin, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mga kamulang kasamantala, mga isa. Amen. Hallelujah. At binabati ko kayo ng isang magandang hapon sa hapon na ito. Amen. Alam natin na ang panahon ay nandyan na naman. Masama na naman ang panahon. Subalit hindi yan hadlang para ganapin natin itong ipinag-utos sa atin ng ating Panginoon. Ganapin natin bilang kalakasan, bilang pagpapala ng bawat isa. Hallelujah. Bago tayo dumako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, awitan muna natin ang ating Panginoon na isang masayang awit. Buksan natin ang ating mga sumbok sa page 53. Awitin natin na nagsasabing Sweet by and by. Hallelujah. Awitin natin buong puso. Hallelujah. There's a land that is free.
ating Diyos sa awitin niya. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa kasi ang awit na yan. Hallelujah. In the sweet by and by. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At tayo dadako na sa pinakaugat at sa pakikinig ng salita ng ating Diyos sa hapon na ito. Nawa ang bawat isa ay ang tana. At awitin natin ang nagsasabing pusong dalisay abang inanya ko ang bawat isa na tumayo. Hallelujah. Awitin natin ang buong puso sa gabi ito. Naway maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating Diyos. Gawan tayo ng ating Panginoon ng pusong dalisay. Hallelujah. Hallelujah. Diyos para sa atin. Pusong dalisay. Pusong dalisay. Ating nais. Dalikayin mo, Diyos, para sa atin. Isang pusong tapat. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong ititipon kahit para malang ang dugo ay papuri sa'yo lang.
tatalin muli ang bawat isa sa atin sa Panginoon Lord Jesus. Lord, sa hapon ito, ikaw siya ang patuloy na lumabay sa amin. At sa pagbubuli-buli namin ng iyong mga salita, ibiling magkaroon ng pagpapala at kalakasan sa aming mga pananampalataya. Sa hapon ito, ikaw siya na patuloy namin maitaas at magpapurihan sa aming mga puso at sa aming mga labi. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Bago tayo po mga kapatid, ay ating basahin ng Biblia dito sa aklat ni 1 Peter chapter 1 verse 22. Sabi nga sa verse 21, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya ay bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagkalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mga bibigyan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Sabi niya, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. So yung salita ng Panginoon, wala na po mga pinagawag isa. Kahapon ito ay muli tayong narako sa pinagbuutos na ating Diyos. Matindin yung mga kapatid. At ito ay pinagbuutos ng ating Diyos kung siya ay nagkatawang tao at kaharapan 12 apostol na sabi ng Panginoon ay hindi na siya muling iinom ng alak hanggat hindi niya tayo kasama o kasalo sa kaharian ng Panginoon. So, hanggat nandito tayo sa lupa, ay gaganapan na natin to na tayo at kaharap natin ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pero pagdating ng araw, ang sabi ng Biblia ay makakaharap natin ng ating Panginoon in physical form o body na gagamitin niya o kanyang katawan, na makakaharap natin siya face to face. Pero sa ngayon, tayo yung maharap sa dakilang Ama, walang ibang banal na Espiritu Santo, at ang kanyang salita kaharap natin. Yan ang ating witness na ginagampanan natin ang ipinag-uutos ng Panginoon. At ito'y naukol hindi lamang sa laman, kundi ito'y naukol higit masigit sa ating mga kaluluwa. Kasi ito'y pinag-uutos ng Diyos. No, sa hapong ito, ang pagpapatuloy ng pag-aaral natin patungkol sa ating kaluluwa. At ang sabi dito, bago tayo mag-komunyon, sabi dito sa binasa natin, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa. Sabi dito, purified your souls, seeing ye have purified your souls in obeying the truth. So sa paglilinis ng kaluluwa, mga kapatid, ito ang pagsunod sa katotohanan. No? At hindi ka makakasunod sa katotohanan sa pamamagitan ng laman, kundi ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi sabi niya dito, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid. Kasi ang pag-ibig ay may pagkukunwari yan, lalong-lalo na sa tinatawag ng ating mga propeta na sa Greek word na phileo love, o yung tinatawag na makatao na pag-ibig. Ayan ay pumapalya. Yan ay sumasablay. Pero ito, sabi niya dito, sa pamamagitan ng pagtalima sa katotohanan, sa pamamagitan ng, sa Tagalog kasi wala eh. Kung makikita nyo,
sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid. Sa English kasi, obeying the truth through the Spirit, capital S. No? Sabi niya dito, obeying the truth, pagsunod o pagtalima sa katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya sabi niya dito, unto unfeigned love of the brethren. Pag Tagalog kasi, pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid. So, ang pag-ibig na ito ay walang pagkukunwari dahil ito'y sa pamamagitan ng Espiritu, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi niya, ay mga bibigyan kayo ng buong lingas ng inyong puso sa isa't isa. Kasi kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi mo maiibig ang iyong kapatid. Lahat ng pag-ibig labas sa agapaw love o agape love, yung divine love na sinasabi ng Panginoon, lahat yan pumapalya. Lahat yan sumasablay. Kahit kamag-anak mo pa yan, kahit asawa mo pa yan, sasablayan. Pero kung ang Diyos ang nasa una o ang siyang naumuna sa pag-ibig at pagmamahalan, dahil Espiritu ang ating Panginoon, walang sablayan, walang pagkunwari. No? At sabi ng mahal na propeta sa kanyang mensahe, ikaroon lamang mga kapatid ng ating pinag-uusapan sa tatlong klase o tatlong bahagi ng tao, yung body, spirit, and soul. So, tayo ay nasa kaluluwa. Nasabi ng mahal na propeta, the soul o ang kaluluwa mo is the nature of the spirit. Sabihin, ang kaluluwa mo ay siyang kalikasan ng iyong spirito. At ang spirito ang mag-project o mag-uutos doon sa katawan mo kung ano ang nilalaman ng nasa puso mo dahil nandun ang kaluluwa. At sabi niya, whatever you are in your spirit, kung ano ka man o sino ka man sa iyong spirito, shows where your influence is coming from. Pinapakita ng espiritu kung saan nanggagaling ang influensya mo. Sabi niya, your influence, ang iyong influensya o nakakahawa sa iyo, nakaka-influensya sa iyo, can either come from above or from beneath. So, ang nakaka-influensya ng espiritu mo, hindi lamang, sabi niya, kung hindi ito galing sa taas, ito ay galing sa ibaba. Sabihin, galing sa heaven o galing sa hell. Kaya pagka ang isang tao, ang sabi ng mundo niyan ay may tinatawag na kasabihan na kapag ang isang tao ay pasaway o masama o mali ang mga ginagawa, nasa sukdulan ng kamalian o kalokohan ang ginagawa, ang tinatawag ng mundo niyan ay halang ang kaluluwa. Naririnig niyo na yun, halang ang kaluluwa ng tao yan. Sa kaluluwa. Or ang sasabihin naman nila, ibang espiritu ng tao yan. Kasi nga, alin dyan ang nakaka-influensya sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritu? Galing ba sa taas o galing sa ibaba? Sabi niya, ang iyong kaluluwa ay ang kalikasan ng iyong espiritu. Sabi niya, the two spirits, yung espiritu na yan na nakakahawa sa isang tao, masama at mabuti, sabi ni Branham, sabi ng message niya, are here on earth. Dalawang puwersa yan, sabi ni Branham, na naglalaban sa espiritu ng Diyos at espiritu ng kaaway, depende lamang sa nakaka-influensya sa iyo at tinatanggap. Sabi niya, influencing the people of this earth. Nag-influensya, nagbibigay ng influensya o pangahawa dito sa mga tao sa ibabaw ng lupa. Kapag nahawa ka ng, pag inikilos mo ay masama, natural ang nakakahawa sa iyo ay yung galing sa ginit, ibig sabihin sa ilalim, sa baba. Kasi ang impyerno wala sa taas, hindi sa ilalim. Kaya kung papansin nyo, sabi ng ang Biblia na umusap, yung namatay si Jesucristo, nilibing. Sabihin, hindi sa alapak, nilibing, kundi sa iba sa ilalim. 6 feet below the ground. At nung pupunta naman siya sa kanyang trono sa kalangitan, mababasa niyo sa Acts chapter 1, na yung mga apostol at mga disipulo niya ay tumingala sa langit habang tinitingnan si Jesucristo
na kinukuha, inaalo ng alapaap. So nakikita nyo, heaven from above and hell beneath. Ibig sabihin, sa taas at sa ibaba. Alin dyan na nakaka-influence sa iyo? No? At yan ay ipoproject mo. Ibig sabihin, ilalabas, ipapakita ng iyong katawan. Kasi yun yung kaluluwa mo na nagsasalita doon sa espiritu at yung espiritu ay nagsasalita doon sa iyong katawan. Kaya pagdating ng, kapag kumilos ka, doon lamang makikita ng tao kung ano ang iyong kalikasan. Sabihin na yung nature doon sa kaloob-looban mo. Kasi ikikilos ng iyong katawan. No? Sabi niya pa dito, so one time, nagbabasa, may si Berbanam, tanda naman, si Berbanam kahit 6th grader siya, kasi graduate na ng grade 6. Pero siya ay wide grader na sinasabi. Sabihin palabasa. No? Kasi noon wala pang meron ng television noong time ni Berbanam, pero hindi pa ganun kalaganap ang television ng time na yun. Mostly ang ginagawa ng mga tao, kung tayo ay busy masyado sa Facebook, noong time ni Berbanam, 1920s, 1930s, 1950s, sikat na sikat ang diaryo, newspapers. Halos kung i-search nyo sa internet, halos dyan lang yung nakitinda ng mga diaryo. At yung mga tao sa US, kung titingnan nyo, at sa Europe, mga nakasandal sa pader, nakagano'n, nagbabasa ng mga diaryo, naka-Amerikana, naka yung sombrero ng mga Amerikana na kulay itim. Andun, mga haba ng mga suot nila, naka-Amerikana, pero nagbabasa ng diaryo. Gano'n lang sila noon. At mahilig sila magbasa ng diaryo ng araw. Pero sa atin kasi noon, sa Pilipinas, masyado tayong huli. Tayo noon wala pang mga ganyan. So, word of mouth lang. Sabihin, depende lang sa salita ng tao. Sa kanila na mayroon ng mga ganyan. Advance kasi sila. So, si Berbanam, noong time na to, 1955, mahilig siya magbasa ng mga life magazine, Reader's Digest. Mga araw kasi yun. Sabi niya, about 6 weeks ago, I was in Chicago. So, 6 weeks ago, sabi niya, nasa Chicago daw siya. In a great line on the front page, habang nagbabasa siya, front page, sabi niya, where science has found, yung science, yung science, ay natagpuan that in the human heart, sa puso natin, in the center of the human heart, sa kaibuturan o sa gitna ng ating mga puso, ay mayroon, sabi niyang, little compartment where even a blood cell never touches. Sabihin, may maliit na maliit doon na butas o na isang parte dyan sa iyong puso na kahit blood cell hindi nakapasok, walang laman yun. So, nagtataka daw yung science, bakit may ganon? Saan? Para saan yun? So, natuklasan nila may ganon. Sabi niya, ng science, the animal life hasn't got it. Ang hayop pala, walang ganon. Walang ganon. But the human has got it. Ang tao lang pala ang meron ng ganon. At sabi ng science, nagkaroon sila ng conclusion na it's the occupation of the soul. Yung pala yung soul na naandoon sa puso nila. Ang kaluluwa ay hindi nilagay sa tuktok ng tao o sa anong parte ng human body, kundi sa puso nilagay ang kaluluwa. At may little compartment. Pag sinabing compartment, katulad sa kotse, yung sa likod, compartment na rin siya lagayan. May space. Doon din sa puso na isang tao, mayroong maliit na space na sabi na science. At yung pala yung tinatahanan ng kaluluwa sa loob ng puso. So, ang tao lamang ang may ganun, ang hayop wala. Kasi ang tao, dyan nilagay yung kaluluwa. Pero sa hayop, walang nilagay na kaluluwa. May puso din naman yan. Pero wala yung little compartment o lagay ng kaluluwa. Haliwanag ko mga kapatid, wala yung, hindi yung katulad ng tao. Sabi niya, right down in the heart, in the center of the heart, sabi niya sa kaibuturan ng ating puso, there's a little compartment where there's not even a blood cell in it.
kahit blood cell, wala doon. It's not in the animal heart. Wala yan sa puso ng isang hayop, kundi ito sabi ay inilagay lamang sa human heart. And they say it's the occupation or the occupant of the soul. O diyan tumitira, nananahan ang kaluluwa. The soul lives in the heart. Yung kaluluwa ay tumitira sa iyong puso. Then after all, God was right. Sabi ni Brother Branham, so, sa makatuwid sabi niya, tama ang Panginoon. Bakit? Basahin natin ang Biblia. Sa Proverbs 23:7. Ang sabi niya dito, sa 23:7 ng Proverbs, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka, uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Sa English kasi, sa Tagalog kasi, ang iniisip niya sa loob niya. Hindi tinukoy ang puso. Although ang puso ay nasa loob, pero sa English sabi niya, for as he thinketh in his heart. So ang puso pala ay nag-iisip. Hindi lang pala ang isip ang nag-iisip, kundi ang puso ay nag-iisip. Sabi niya, kung ano ang iniisip ng iyong puso, ay ganun siya. No. Eat and drink, saith he to thee. But his heart is not with thee. Nakikita niyo mga kapatid, kahit sa isang magkasintahan, pwedeng sabihin na kumain ka, uminom ka, sabihin sa'yo, pero ang puso niya ay hindi para sa iyo. Nag-iisip ang puso. Hindi lamang ang isip ang nag-iisip, kundi ang puso ay nag-iisip din. Sabi ng Biblia. Kasi meron doon nilagay, walang iba yung kaluluwa. Yun na occupant. Ibig sabihin niyan, tumitira sa puso mo yung kaluluwa na maliit lamang. Doon nakatira. Ang problema, ang tanong, ano ang tumitira dun sa maliit na yon? Kasi sabi ng ibang mensahe ng ating mahal na propeta, ang puso na yan, na nandiyan ang kaluluwa, ay ang tawag niya dyan ay trono. Upuan. At dun sa trono na yon, sa kaluluwa na yon, sa maliit na yon, nabutas dun sa puso mo. Depende sa pauupuin mo dun sa upuan o dun sa trono na yun, nasa puso. Kung yan ay Panginoon o ang kaawayan. Yun ang problema o yun ang tanong kung anong nakaupo dyan. Kasi kung sabi ng Bible, sabi as a man thinketh in his heart. So nag-iisip ang puso. Ang problema, ano nga yung nag-iisip dyan? Kaaway o Panginoon? Faith o pananampalataya o pag-aalinlangan? Kasi kapag yan ay pananampalataya, ilalabas yun ng katawan mo na totoo yung nasa loob mo. Kasi sabi ni Jesus Christ, kapag nagsasalita ka, kung ano sinasalita mo, yun ang abundance ng heart mo. Ibig sabihin yun ang nasa puso mo. Inilalabas mo lang sa iyong katawan. Kaya kung pananampalataya ang nasa puso mo, mag-speak ka, maghuhusap ka ng patungkol sa pananampalataya at ikikilos mo yun. Hindi pwede magkontrahan yung salita mo at yung nasa puso mo. Kasi ang kalalabasan mo ng gano'n ay isang mapag-imbabaw o hypocrite. Yeah? Katulad lang yan ng napakasimple na paliwanag ng tao niyan. Sabi ng ginat mo sa bahay, kumain ka na ba? Ang tanong, kumain ka na ba? Pero ang sagot, busog pa. Nagiging hypocrite ka, gutom ka na talaga. Pero sinasabi ng bibig mo, busog pa. Yun ang hipokrito. Kasi sa loob mo, gutom ka na talaga. Gusto mo nang kumain, nahiya ka lang doon sa nag-aalok sa iyo. Hypocrite yun. Pag napag-iba mo, pag kunwari.
Ganyan tayo, di ba? Lalo sa mga Pilipino. Oras ang tinatanong, ang tanging sinasagot maaga pa. Pero ang totoo talaga nun, oras ang tinatanong, dapat oras din ang sinasagot mo. Kain ka na. Pero gutom ka na dyan. Nag-isip pa ako. Naging hypocrite ka. Yan sinasabi ng puso mo, kumain ka na. At gusto mo na kumain kasi nagugutom ka na. Sabi ng loob, kalooban mo. Pero ang sinasabi mo, laban dun sa kalooban mo. So, hindi dapat ganun, mali yun. Kasi nagiging hypocrite ka. Ang dapat sabihin mo, sige kakain na ako. Ikikilos ng katawan mo yun. Pero dahil nahihiya ka nga, nagiging hypocrite ka ngayon, nagiging mapag-imabaw, mapugkan mo rin, sabi mo, busog na ako. Pero ang totoo talaga nun, ay gutom ka na. So ang puso ay nag-iisip. Sabi niya, so after all, a man believes in his heart. So ang paniniwala at pananampalataya nanggagaling sa puso, hindi sa isip. You think, sabi niya, with your mind. Ikaw ay nag-iisip sa iyong kaisipan. Pero ikaw ay naniniwala at sumasampalataya sa iyong puso. Doon nanggagaling yung pananampalataya. Hindi sa isip. Kasi ang isip ay nakakalimot. Pero ang puso ay hindi. But God, sabi niya, but you believe with your heart. God stays on the control tower. Ang Diyos ay nananatili sa control tower in your heart. Ano yung control tower? Sabi ko kanina mga kapatid, yun yung kaluluwa mo. Doon siya lumalag, ibig sabihin naninirahan, tumatahan, tumitira. Doon sa control tower na yan. Ang mapapansin natin yan, so alam natin yan, kung naririnig nyo, ang control tower, katulad dyan ng lighthouse na sinasabi sa tabi ng dagat. Nakikita niyo yung dumadating yung kalaban, siya yung nagsasabi doon sa sa paparating na dumadating, siya magsasabi naman doon, yung nandun sa lighthouse na yun. Katulad ng isang watchman sa tower, na andun. Siya nagbababala. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbababala sa iyo. At ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, gumagamit siya ng mga tao o bang ahente niya dito sa lupa para magbabala sa iyo sa pamamagitan ng mga ngaral. Yan ang mga watchman na tinatawag sa huling panahon. At sabi niya dito, God stays on the control tower in your heart. Sabi niya, controls your emotions. Kapag ang Diyos ang nasa control tower, kukontrolin niya ang iyong emotion. Kasi tayo mga tao, may emotion tayo na magagalitin. Lagi tayong magagalitin, madaling magalit, madaling mainis. So kapag andun ang control tower, which is the Holy Ghost or Holy Spirit, na nandun sa iyong kaluluwa, nakaupo yan ang Panginoon, kukontrolin niya ang iyong emotion. Hindi ka basta-basta nagagalit. Controls your faith. Kinokontrol niya ang iyong pananampalataya. Controls all you are. Kinokontrol ka ng buo. Hindi lamang yung katawan mo, kundi kinokontrol pati ang kaluluwa mo at pati espiritu mo. Ganyan ang gagawin ng Panginoon sa iyo. When God comes into the heart, kapag pumunta o nanahan ng Panginoon sa iyong puso, kailangan He takes over. Sabihin, tinitake over niya dapat yan. Siya talaga ang magkukontrol ng lahat sa iyo. Kaya sabi ng kanta, He is my all in all. Siya ang tagapagpagaling mo, tagaprovide ng pangangailangan mo, lahat. Kaya dapat siya ang nakaupo sa iyong kaluluwa o sa trono ng iyong puso para makontrol niya ang iyong sarili. Hindi ka maging tawag dun sa isang word na isang palaboy, isang mabagsik, isang mabangis na tao. Kasi kapag wala kang kaluluwa, magiging katulad tayo ng isang hayop na walang maglilid sa iyo sa tama. Ha? Kasi walang nagko-control sa iyo, wala kang control tower. Walang tumitigil sa iyo. Sige lang. No? Ang problema, baka mauwi ka dun sa gang, yung sige, Sputnik gang. Sige lang ng sige. No? Kaya, binigyan tayo ng Diyos ng pang-control. Walang iba, ang Espiritu Santo. Man's always trying
Ang tao, sabi niya, laging naghahangad to achieve something by his head. So ang tao, sabi ni Berbenham, ay laging nangangarap na ma-achieve, sabihin, matapos, makuha ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng kanyang isip. Kasi nga, ang isip, mga kapatid, ginagamit ng kaaway para kontrolin ng tao. Nandito sa isip. Wala sa puso kasi dito tumataan ng kaaway sa iyong isip. He is supposed to achieve, but by his heart. Dapat ang kanyang makamtan ay sa pamamagitan ng puso. Pero ang nangyayari sa isang tao, gusto niya makamtan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng isip. Ang problema, mga kapatid, ang isip, mga kapatid, ay nadadaya ng kaaway. At sa ibang parte ng kasulatan, mag-ingat ka rin. Kung daw nagkakamali sa Ecclesiastes, sabi niya, ang puso ay mapandaya din naman. Kasi, kaya mapandaya dahil ang kaaway ang nakaupo. Pero kung ang Diyos ang nakaupo niya sa puso, dahil sa kaluluwa na nasa puso, hindi ka madadaya ng salita ng Panginoon. Kasi nga, hindi mandaraya ang Panginoon, kundi ang Panginoon ay nagtuturo ng katotohanan. That's the control tower where God controls him. Yung pala ang ating Diyos ay kinokontrol ka doon. And directs his thoughts. Sabihin, inaayos ang iyong pag-iisip. Ganyan pala ang control tower. Ganyan pala ang Panginoon kapag dyan ang Panginoon na nagkukontrol sa iyong buhay. Inaayos ang iyong pag-iisip. Inaayos ang iyong lakad. Inaayos niya ang emosyon mo. Ituturo niya kung anong gagawin mo. At habang nagpapatuloy ka sa pananampalataya, ang Diyos ang nagtuturo niyan. Hindi ka, ang kaaway, mga kapatid, once na pumasok ka sa pananampalataya nito, ang aim o ang goal ni Satanas, habang nasa proseso ka ng pananampalataya, ay gibain ka, sirain ka. Kasi sabi ng Bible sa Book of John, sabi niya, yan talagang trabaho ni Satanas. Patayin, nakawan ka, at sirain ka. Yan ang trabaho niya. Kaya habang nandito sa pananampalataya nito, nagpapatuloy ka. Yan ang trabaho ng kaaway. Kasi, bakit gano'n? Dahil mahalaga ka. Ang mahalaga, mga kapatid, ay laging pinag-iinitan ng kaaway. Na gusto talaga ng kaaway na makabalik ka sa kanya. Pero kapag may control tower ka, walang ibang Panginoon ay nasa iyo, ang Diyos ang magkocontrol ng iyong emotion, ng iyong pag-iisip. Idadirect ka niya. Kung yung lakad, imbis ng lakad mo papunta sa mga kaibigan mo sa mga walang kwentang bagay, ang Espiritu, mga kapatid, na naglinis ng iyong kaluluwa, ay ituturo ka ngayon dun na lumakad ka sa tama. Lumakad ka, papunta ka sa church. Lumakad ka sa pananampalataya. Lumakad ka sa pananambahan, papunta sa church para paglingkuran at purihin ng Diyos. Pero kapag nakaupo din, mga kapatid, ng kaaway, madadaya ang iyong puso. At ang isip mo ay, masisira. Ito yung sinasabing sira. Yung maisip ng mga nandiyan na hindi nagsisira. Ayos naman ang isip mo lang. Ayos naman. Pero ang sinasabi ng Biblia, kahit ganyan ang pag-iisip mo at lakad mo, pag wala ka sa salita ng Panginoon, walang maayos na lakad dyan. Iba ang lakad ng nasa Panginoon, iba ang lakad ng hindi sa Panginoon. And all the rest of your body, sabi niya, lahat ng nasa iyong katawan ay belong to you. Sabi niya gano'n, all the rest of your body belong to you. Siyempre, ikaw yan. Sa'yo lahat yan ng katawan na yan. But, that heart belongs to God. Ang iyong puso ay sa Diyos. Although ang iyong katawan ay pagmamayari mo na para sa iyo, pero ang puso, mga kapatid, kailangan sa Diyos. Kasi kapag wala kayo sa Diyos, ang body mo o katawan mo ay hindi mamamanage o tawag dito, mapamahalaan ng maayos
Kasi ang puso mo ay wala sa Panginoon. That God made Himself. At ang Diyos ay gumawa ng little room in there. Maliit na kwarto. So He could set in the controlling tower para manirahan doon sa control tower na yan. Maliit na muog that He could guide you para i-guide ka ng Panginoon at turuan ka ng Panginoon. Now, that is the way you accepted Christ. When He is knocking at your heart, tandaan natin mga kapatid, sa bawat mananampalataya, hindi sa literal na pintuan kakatok ang Panginoon, kundi kakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Kasi ang mga puso natin, na isang mananampalataya, na isang tao, ay may mga pintuan yan. At sa ibang pangangaral ng ating mahal na propeta, ang puso natin ay maraming pintuan. Ha? Maraming pintuan. Merong pintuan dyan ng lust of the flesh. Kailangan katukin ng Panginoon yan para mawala yung lust of the flesh mo. At isa sa mga pinaka makunat at pinaka ayaw na buksan ng isang tao dyan na pintuan, yung pride. Sabi ng mahal na propeta, yan, pinaka. Kakatukin daw yan, kakatukin niya ng Panginoon. Lahat ng pintuan yan. Sabi ng ating mahal na propeta, may preaching siyang doors of doors. Door of doors. Marami. Yung ginagawa natin, pagsisinungaling, mga bagay na mali, white lies. Sabi ng Bible na, paano pang klaseng lies yan? Kakatukin ng Panginoon yan para buksan. At ang pinaka makunat at ang pinaka ayaw buksan lagi ng tao, sabi niya yung pride. Yan ang hindi binubuksan. Na kailangan lahat yan ay buksan ng isang tao, isang mananampalataya para fully, ibig sabihin buo, na surrendered ka o nasa Panginoon ka, na ibigay mo lahat. Pero ang tao, mga kapatid, nagtitira lagi ng isa, yung pride niya. Hindi niya binubuksan yan. Katulad yan ang pag-invite mo sa isang bisita mo, sabi ng ating mahal na propeta. Sa atin, pag nag-invite tayo ng bisita, yung pinaka-master's bedroom, din natin pinapapasukan yan. Bakit? Sa'yo nga yan eh. Pero pagdating sa pananampalataya, sabi ng ating mahal na propeta, hindi lamang sa sala. Sabi nga kasi ng ating mahal na propeta, minsan kasi ang Panginoon, kapag wine-welcome mo siya, pinapapasok ka ng tao. Ang problema, pinatatayo lamang doon sa pintuan si Kristo. Hindi niya pinapapasok sa lahat ng kwarto niya. Katulad niyan, sabi ng pag-welcome mo sa isang bisita, yung bisita, diyan mo lang pinatayo sa pintuan. Hindi mo siya pinapunta sa kusina, hindi mo siya pinapunta sa kwarto mo. Sabi niya, hindi mo siya welcome. Kasi ang totoong pag-welcome mo sa bisita, sabi ni Berban, patitingnan mo yung kwarto mo, patitingnan mo yung kusina mo, doon sa bisita mo. Hayaan mo lang siyang kumuha dyan, sabi niya sa kung may ref ka, sige lang, pag sinabi mong feel at home, sabi niya gano'n. Kung nababasa yun sa mensahe ng propeta, hindi mo nasabihin doon sa tao na, ay, bakit niya bubuksan yung ref na namin. Hindi mo siya welcome, sabi niya gano'n. Ang welcome, sabi niya, pag winelcome mo yan, pag sinabing feel at home, huwag mo siyang babawalan. Ganon din sa ating Panginoon. Papasukin mo lahat ng kwarto, sabi niya sa puso mo. Pero ang pinaka, yung pride. Lalong-lalong na sabi niya rin, kasama niya sa pride na yung private life ng isang tao. Yung private life, sabi ni Berban, yan ang pinakahuli na ayaw. Huwag pakialaman, gawa ko to eh, trabaho ko to eh. Itong nilalakad ko, huwag kang makialam dito. Private life ko na to, ayaw paggalaw. Ayaw papatukin. Pero sa ating Panginoon, mga kapatid, kahit private life mo, yun ang pinakahuli na ayaw mong buksan. Kailangan mong buksan, mga kapatid. Nasabi niya dito, when He is knocking at your heart,